Sandali lang mga bro, dahil ang larawang ito ay nagsasabi ng mas malalim na kwento kaysa sa akala ng marami. Ito ang pinakabagong photo ng unang landing platform dock o LPD na ginagawa ng Indonesian shipbuilder na PT PAL para sa Philippine Navy, habang isinasagawa ang assembly ng mga block section sa dry dock. Sa unang tingin, mukhang progreso. Pero sa likod nito, may seryosong usapin ng delay at kontrata na kailangang pag-usapan. Orihinal na nakasaad sa kontrata na ang unang LPD ay dapat ma-deliver na last year. Pero malinaw na hindi ito nasunod. Aminado rin ng Department of National Defense na nagkaroon ng adjustment, kaya inaprubahan ang amendment sa kontrata para itulak ang delivery timeline simula late this year. Ibig sabihin, halos isang taon o higit pa ang nadagdag sa paghihintay ng Philippine Navy para sa critical SEALF capability na ito. Ayon sa ilang sources na pamilyar sa kontrata, napunta umano sa alang-alang posisyon ng PT PAL dahil masyado nilang binabaan ang presyo ng kanilang bid. Hindi raw nila lubos na na-consider ang sarili nilang production schedules, pati na ang mga external factors na kalaunan ay nagpataas ng actual cost ng paggawa ng barko. Resulta nito, nahirapan silang mag-procure ng mga kinakailangang materials at subsystems sa tamang oras. Dahil sa kakulangan ng cash flow mula sa LPD project mismo, napilitan umano ang PT PAL na umasa sa kita mula sa iba pa nilang proyekto para lang maituloy ang construction. Ito ang klaseng sitwasyon na delikado sa parehong builder at buyer, dahil bawat delay ay may epekto sa operational readiness ng Philippine Navy. Ngayon, ang malaking tanong ay kung kaya bang ma-deliver ng PT PAL ang unang LPD by late 2026, gaya ng amended schedule.